Alam mo, ang hirap magsimula kapag ang isusulat mo ay yung kwento ng puso mong nabasag. Para bang sa bawat letra, muling binabalikan ng isip ko yung mga alaala na pilit ko nang tinatakasan. Pero heto ako, nakaupo sa harap ng papel, umaasang baka sakaling sa pamamagitan ng pagsusulat, gumaan kahit konti yung bigat na matagal ko nang pasan-pasan. Siguro magtataka ka, bakit ko pa isusulat ang lahat ng ito? Hindi ba't mas mabuting kalimutan na lang? Pero sa totoo lang, mas mahirap pala yung pilit mong nilulunok ang lahat. Yung tipong kahit gusto mong isigaw sa mundo na nasasaktan ako. Wala kang lakas ng loob. Kaya ito, ituturing ko na lang itong liham na para bang kausap kita ng harapan, parang isang kaibigang handang makinig. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita. Hindi ko nga inakala na yung araw na yon ang magiging umpisa ng pinakamakulay at pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Siya yung tipo ng tao na hindi mo agad makakalimutan. Hindi dahil sa perpekto siya, kundi dahil sa paraan niya ng pagngiti. Parang kaya niyang paikutin ang mundo mo nang hindi mo namamalayan. Unang beses ko siyang nakausap sa isang maliit na pagtitipon. Ordinaryo lang naman yung usapan, mga simpleng tanong at biro. Pero sa bawat sagot niya, parang may magnito na humihila sa akin. Ilang linggo ang lumipas, hindi ko na namalayang mas madalas na kaming magkasama. Hanggang sa dumating yung araw na sinabi niya sa akin na, "Alam mo, iba ka sa lahat ng nakilala ko." Doon nagsimula ang lahat. Ang mga tawag bago matulog, ang mga mensahe na bumubungad tuwing umaga, at ang mga plano para sa kinabukasan. Sa isip ko noon, siya na. Siya na yung taong ipaglalaban ko, siya na yung magiging sandalan ko habang buhay. Pero gaya ng lahat ng magagandang bagay, dumating din ang unti-unting pagbabago. Noong una, hindi ko agad napansin. Akala ko busy lang siya. Akala ko stress lang sa trabaho o sa mga problema niya. Pero habang tumatagal, napapansin kong lumalamig ang mga salita niya. Yung mga tawag na dati halos araw-araw, naging minsanan na lang. Yung mga simpleng ingat ka ha at miss na kita, ay naging okay at sige. Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko malilimutan. Nagkita kami sa paborito naming lugar, yung maliit na kainan na saksi sa dami ng tawa at pangarap naming binuo. Pero iba na siya. Tahimik, malayo ang tingin at tila wala na yung sigla sa mga mata niya, at doon niya binigkas yung mga salitang bumagsak sa mundo ko. "Pasensya ka na, pero may iba na akong mahal." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung ano ang unahin, ang sakit, ang galit o ang hindi makapaniwala. Ilang sandali akong natigilan. Nakatingin lang sa kanya habang unti-unting dumadaloy ang luha ko. Sa loob-loob ko ang dami kong tanong. Ano kulang sa akin? Bakit siya? Anong nagawa ko para mangyari ito? Pero wala akong nasabi. Ang tanging narinig ko lang ay ang malutong na pagbasag ng sarili kong puso. Matagal kong kinimkim ang sakit na yon. Mga gabi na umiiyak ako hanggang madaling araw. Pilit na pinapakinggan yung mga kantang dati naming theme song. Pero ngayoy parang mga paalala ng pagkatalo ko. Yung mga alaala, pilit kong ibinaon, pero bumabalik sa bawat sulok ng araw ko. Dumating yung punto na halos mawalan ako ng gana sa lahat. Pumapasok ako sa trabaho, pero parang robot lang. Kumakain ako pero wala akong malasahan. Nakikipag-usap ako sa mga tao, pero wala talaga ako sa sarili. Sa loob ng ilang buwan, naging tanong ko araw-araw, paano ba ulit magsimula? Paano ba muling mabubuo yung sirang puso? Pero gaya ng sinasabi nila, sa bawat pagbagsak may mga taong handang umalalay, at doon ko nakita ang halaga ng mga tunay na nagmamahal sa akin. May mga kaibigan na palihim na dumadaan sa bahay para lang siguraduhin na kumakain ako. May pamilya na kahit hindi ko ikwento ng direkta, ramdam ang pagyakap sa akin sa simpleng pag-asikaso nila. At kahit mahirap aminin, unti-unti kong na-realize hindi natatapos ang mundo sa isang taong umalis. Natutunan kong huminga ulit. Unti-unti kong binalikan yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Pagbabasa, pagsusulat, pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Doon ko natutunan na ang pagmamahal, hindi lang pala umiikot sa iisang tao. Nandyan ito sa bawat kaibigan na handang makinig, sa bawat kapamilya na handang umunawa, at higit sa lahat sa sarili mo. Ngayon habang sinusulat ko itong liham, hindi ko masasabi na buo na ako. May mga araw pa ring bumabalik yung alaala. May mga gabing tahimik akong napapatingin sa kawalan. Pero malaki ang ipinagbago ng pananaw ko. Na-realize ko na hindi lahat ng pagkawala ay wakas. Minsan, ito yung pintuan patungo sa mas magandang simula.
Kung hindi siya umalis, hindi ko siguro matututunang pahalagahan ang sarili ko. Kung hindi niya ako iniwan, baka hindi ko nakita yung halaga ng mga tao sa paligid ko na tunay na nagmamahal, hindi lang sa maganda, kundi pati sa mga basag kong piraso. Kaya ito ang natutunan ko, kaibigan. Hindi mo kailangang pilitin ang mga taong ayaw ng manatili. Hindi mo kailangang habulin ang mga pusong pumili ng iba. Ang tunay na laban ay yung pagpili sa sarili mong kapayapaan. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa sarili, sa pagtanggap na minsan kailangan mong masaktan para mas lalo mong maintindihan ang halaga ng pagmamahal. Kung sakaling maranasan mo rin ang ganitong klase ng sakit, tandaan mo, hindi ito ang katapusan. Oo, mahirap, oo, masakit, pero darating din ang araw na mararamdaman mong muli kang nabubuo. At sa oras na iyon, maiintindihan mo na hindi ka iniwan para masaktan lang. Iniwan ka dahil may mas magandang nakalaan para sa'yo. Sa huli, natutunan kong pahalagahan ang sarili kong katahimikan, kalayaan at pagmamahal. Dahil minsan, ang pinakamahalagang taong dapat mong piliin ay ikaw mismo. Isang taong muling natutong magmahal sa sarili. Kung kayo po ay may kwento ring gustong ibahagi, i-comment nyo lang sa ibaba. At baka sa susunod na episode, ang kwento ninyo na ang akin pong babasahin at ibabahagi sa ating mga kapuso. Maraming salamat sa pakikinig.